Magandang gabi po, ako po si Maria Josepa Marantal at ito po ang aking maikling kwento. Pinamagatang Ang Alamat ng Pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa malayong lugar. Ang ngalan ng inay ay si Aling Rosa at ang kanyang babaeng anak na si Pinang. Gustong-gusto ni Aling Rosa na turuan si Pinang ng gawaing bahay, ngunit palagi itong nakasimangot. Kalmadong pagkakasabi ng nanay. "Ganito lang yan, anak." Nag-iinarting sagot ng anak. "Hindi ko nga alam kung paano ito." Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at walang kakayahang kumilos, kaya inutusan niya si Pinang na maglinis ng bahay at magluto ng hapunan. Nahihirapang pagkasabi ng nanay. "Pinang, ikaw na ang maglinis ng bahay at magluto dahil masama ang pakiramdam ko." Galit na boses ng anak. "Ano ba yan, inay? Sige, ako na ang gagawa." Matagal bago natapos ni Pinang ang paglilinis ng bahay at kung paano o kung ano-ano pa ang itinatanong sa kanyang nanay ng mga kagamitan sa pagluluto. Pasigaw na boses ng anak. "Inay, nasaan ang mangkok para makapaghain na ako ng pagkain?" Sa sobrang daming tanong ni Pinang sa mga bagay na kanyang hinahanap at hindi makita-kita, ay napahiling na lang si Aling Rosa. Nainis na banggit ng nanay. "Ay naku naman, Pinang. Sana dumami ang mga mata mo para makita mo lahat ng mga bagay na hindi mo makita." Nang magkaroon ng kaunting lakas si Aling Rosa, ay pinuntahan niya si Pinang upang makakain na ng hapunan. Nag-aalalang boses ng nanay. "Pinang, nasaan ka ba? Anong klaseng prutas kaya ito? At napakarami namang mata." Napagtanto ni Aling Rosa na si Pinang ay naging isang prutas na mayroong madaming mata gaya ng hiniling niya. Malungkot at paiyak na boses ng nanay. "Pinang, anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan?" Nagsisi si Aling Rosa sa kanyang sinabi. Inalagaan niya si Pinang at laging dinidiligan ito. Kinalaunan, naging Pinya ang naging pangalan ng prutas na ito at naging kilala dahil sa kakaibang itsura nito. Ang mahalagang aral na makikita sa kwento: maging masunurin sa matatanda, lalong-lalo na sa inyong mga magulang. At maging maingat sa mga pananalita na maaaring maging totoo o makapanakit ng damdamin ng isang tao. Nasa huli ang pagsisisi. Muli, ako po si Maria Josepa Marantal. Magandang gabi po.